Akala nila panalo na sila. Noong gabing iyon, habang nakatayo ako sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, akala nila nakuha na nila ang lahat. Ang bahay na ako mismo ang nagtayo gamit ang sarili kong mga kamay, ang bahay na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Ang tahanan na dapat sana ay magiging pamana ko sa kaisa-isa kong anak. Akala nila tapos na ang lahat para sa akin. Isang matandang byudo, 25 taong gulang, itinapon sa labas na parang basura. Oo, basura. Iyon ang tingin nila sa akin, ngunit hindi nila alam na ang desisyon nilang itapon ako ang mismong magiging simula ng kanilang pagbagsak. Hindi nila alam na ang lahat ng pinaghirapan ko ay hindi basta-basta mawawala dahil lang sa kanilang kasakiman. Ang hindi nila naisip ay mayroon akong isang bagay na mas malakas kaysa sa kanilang pera at mga plano. Mayroon akong katotohanan at mayroon akong pasensya. Bago ko ikwento ang lahat, bago ko ibunyag kung paano gumuho ang mundo na kanilang itinayo sa kasinungalingan, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa pinakamasakit na gabi ng buhay ko. Oktubre noon, ang hangin ay malamig at ang langit ay madilim, parang nakikidalamhati sa mangyayari. Nasa loob kami ng bahay sa hapagkainan kung saan madalas kaming nagsasalo-salo bilang isang pamilya. Ngunit sa gabing iyon, walang pagkain. Ang nakalapag lang sa mesa ay isang tumpok ng mga papel na inilapag ng manugang kong si Marco. Ang mga papel na iyon, sabi niya, ay para sa estate planning, para daw sa proteksyon ng ari-arian. Tay Berto, pirmahan niyo na po ito, sabi niya, na may peking ngiti sa kanyang mga labi para mailipat na ang pangalan ng bahay kay Kyla. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay ang anak kong si Kyla. Nakaupo lang siya, nakayuko at pinaglalaruan ang kanyang mga daliri. Hindi niya ako matingnan sa mata. Kakaiba iyon. Ang anak ko na palaging may opinyon sa lahat ng bagay ay biglang naging isang estatwa, tahimik, maputla. Alam ko na may mali, nararamdaman ko sa aking mga buto. Hindi ako pipirma ng kahit ano, mariin kong sinabi. Biglang nagbago ang anyo ni Marco. Ang peking ngiti ay napalitan ng pagkayamot. Nagiging makasarili na po kayo, sabi niya, tumataas ang boses. Paano kung atakihin kayo sa puso? Sayang ang 100 milyon. Ang mga salita niya ay tumama sa akin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kalinawan. Hindi proteksyon ang gusto niya, kundi kontrol. Pera, dahan-dahan akong tumayo. Tiningnan ko ang mga pader ng bahay na iyon, naalala ko ang bawat pagod, bawat patak ng pawis, bawat puyat, para lang maitayo ito. Para sa pamilya ko, para kay Kyla. Ako ang nagtayo ng bahay na ito, sabi ko sa kanya. Hindi ako nakikitira lang dito. At doon na nagsimula ang lahat. Doon na ipinakita ng sarili kong anak kung gaano siya kawalang utang na loob. Tumayo si Kyla. Malamig ang kanyang mga mata, walang emosyon, ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Dad, sabi niya, at ang bawat salita ay parang patalim. Ikaw ang problema. Isa kang pabigat, isang pabigat. Ako, ang ama niya, ang nag-isang nagpalaki sa kanya matapos mamatay ang kanyang ina, ang nagbenta ng negosyo ko para lang sa kanyang kinabukasan. Ang salitang yon, pabigat, parang sinaksak ako sa puso, hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit. Hindi pa siya tapos. Isa kang angkla na humihila sa amin pababa, dugtong niya. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Naglakad siya papunta sa isang aparador, kumuha ng isang itim na supot ng basura. Isang supot na karaniwang nilalagyan namin ng mga natuyong dahon sa hardin at walang pag-aalinlangang inihagis ito sa paanan ko. Pumagsak ito sa sahig na may mahinang kalabog. Kunin mo ang basura mo at umalis ka na, sabi niya. Habang ang kanyang asawa, si Marco, ay nakatayo sa likod niya na may ngisi sa labi. Isang ngisi ng tagumpay. Bahay ko na ito ngayon. Huwag ka nang babalik. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Ano pa ba ang sasabihin ko? Tinulak ako ni Marco palabas. Ang huli kong nakita ay ang mukha ng aking anak na nakatalikod sa akin. At pagkatapos, ang malakas na pagbagsak ng pinto. Doon ako naiwan. Sa labas ng sarili kong bahay, sa gitna ng malakas na ulan, may hawak na isang supot ng basura.
Ito na ba ang katapusan ko? Ito na ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko? Ang ituring na basura ng sarili kong kadugo? Hindi. Hindi nila alam na ang pagtataboy nila sa akin ay hindi isang katapusan. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na ipakita sa kanila kung ano ang tunay na kahulugan ng lakas. Akala nila ang edad ay kahinaan. Ngunit para sa akin, ang edad ay karunungan. Ang edad ay diskarte. Ang supot ng basura na inihagis nila sa akin, iyon ang naging susi sa lahat. Hindi ito kwento ng paghihigante? Hindi. Ito ay kwento ng pagkuha ng katarungan. Katarungan para sa akin. Para sa alaala ng aking asawa at para sa lahat ng mga magulang na minamaliit ng kanilang sariling mga anak. Bawat kasinungalingan nila, bawat peking pirma, bawat pisong ninakaw. Lahat ay may katapat at sisiguraduhin kong babayaran nila ang lahat sa paraang hindi nila kailanman malilimutan. Ang kanilang pagbagsak ay magiging kasing ingay ng pagbagsak ng pintong isinara nila sa akin. At nagsimula ang lahat sa isang simpleng piraso ng papel na nakatago sa loob ng supot na iyon. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, nais ko sanang hilingin na mag-subscribe kayo sa channel na ito at pakilike na rin po ang video. Malaking tulong po iyan para maibahagi natin ang mga ganitong kwento sa mas marami pa. At kung maaari, i-comment nyo po sa ibaba kung taga saan kayo at anong oras nyo ito pinakikinggan. Nais kong malaman kung hanggang saan nakakarating ang aking boses. Salamat po. Ngayon ituloy na natin. Ang lamig ng bakal na upuan sa waiting shed ay unti-unting gumapang sa aking katawan, ngunit hindi nito matalo ang lamig na bumabalot sa aking puso. Basa ang aking damit, nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa ulan kundi dahil sa sakit. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa bubong na yero ay parang martilyo na paulit-ulit na ipinupukpok sa aking isipan ang mga huling salita ng aking anak. Isa kang pabigat, paulit-ulit, pabigat. Ang salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal, mas malalim pa sa saksak. Ako, naghinugol ang buong buhay ko para itaguyod siya, para bigyan siya ng magandang kinabukasan, ay isa na lang pabigat sa kanyang paningin. Nakatingin lang ako sa itim na supot ng basura sa aking tabi. Ito na lang ang natitira sa akin mula sa bahay na ako mismo ang nagtayo. Ito na ang simbolo ng aking katapusan, para akong isang lumang kasangkapan na itinapon na lang dahil wala ng silbi. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo roon, tulala, habang ang mga sasakyan ay dumaraan na tila mga multo sa gitna ng malakas na ulan. Ang mga ilaw nila ay sumasalamin sa basang kalsada, ngunit para sa akin, ang buong mundo ay madilim. Ang sakit ay parang lason na unti-unting kumakalat sa aking buong pagkatao, pinaparalisa ang aking pag-iisip. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit na iyon, may isang maliit na bahagi sa akin na nagtatanong, bakit? Bakit ngayon? Bakit sa ganitong paraan? Ang anak kong si Kyla kahit kailan ay hindi naging ganito kalamig. Kahit sa mga pinakamatindi naming pagtatalo noon, palagi pa ring may init sa kanyang mga mata. Isang pahiwatig na mahal pa rin niya ako. Pero kanina wala, blanko. Maliban na lang sa bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Iyon ang panginginig ng kanyang mga kamay. Iyon ang tanging bagay na hindi tugma sa kanyang mga masasakit na salita. Sa huli dahil na rin siguro sa wala na akong ibang magawa at sa pagnanais na makita kung ano ang basura na ipinabaon sa akin ng aking anak, dahan-dahan kong inabot ang supot. Mabigat ito, mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Nanginginig kong kinalas ang pagkakatali sa dulo nito. Ano kaya ang laman? Mga luma kong damit? Mga gamit na ayaw na nilang makita sa bahay? O baka naman totoong basura nga bilang huling insulto sa akin. Sumilip ako sa loob. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste sa kanto, hindi lumang damit ang nakita ko. Hindi rin basura. Ang nakita ko ay mga bungkos. Mga bungkos na maingat na binalot sa plastik. Ang hugis, pamilyar. Kumuha ako ng isa. Hinawakan ko. Ang tekstura ng papel, ang kapal, biglang bumilis ang tibok ng aking puso, dahan-dahan kong pinunit ang isang sulok ng plastik. At doon, nakita ko ang mukha ni Jose Abad Santos.
Pera. 1,000 piso, hindi lang isa kundi isang makapal na bungkos. Kumuha pa ako ng isa, ganoon din. At isa pa, at isa pa. Napaupo ako ng tuwid. Ang pagod at panlalamig ay biglang napalitan ng pagkalito at kulat. Inilabas ko lahat ng bungkos mula sa supot at sinimulang bilangin sa aking isipan, doon mismo sa malamig at basang upuan ng waiting shed. Ang mga kamay ko ay nanginginig na, hindi na sa lamig, kundi sa nerbiyos. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. 35 bungkos na tila naglalaman ng 100,000 bawat isa, hindi, parang mas makapal pa. Sa mabilis na tantiya, milyon-milyon ito. 35 milyon, 35 milyong piso. Ano ito? Bulong ko sa hangin. Saan galing ito? Isang pakiramdam ng takot ang nagsimulang gumapang sa akin. Ito ba ay perang galing sa masama? Ito ba ang dahilan kung bakit nila ako pinalayas? Para itago ito? Ngunit habang kinakapa ko ang ilalim ng supot, may naramdaman akong isang bagay na patag at matigas. Isang sobre, isang puting sobre na medyo nabasa na ng kaunting ambon, at sa harap nito nakasulat ang pangalan ko. Berto, sa sulat kamay na hindi ko maaaring pagkamalan. Ito ang sulat kamay ng aking anak na si Kyla. Biglang bumalik ang kaba sa aking dibdib. Mas matindi pa kaysa noong nakita ko ang pera. Ang sobreng ito ang may hawak ng kasagutan. Maingat kung binuksan ito, sinisigurong hindi mapupunit ang sulat sa loob. At doon, sa ilalim ng mahinang ilaw, sinimulan kong basahin ang mga salitang magbabago ng lahat. Dad, panimula ng sulat, kung binabasa mo ito, ibig sabihin gumana ang plano. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko kanina. Dad, bawat salita ay kasinungalingan. Napahinto ako. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa pagbabasa. Ang bawat pangungusap ay unti-unting nagpinta ng isang larawan na puno ng panganib at panlilinlang. Isinalaysay ni Kyla kung paano niya narinig si Marco na may kausap sa telepono isang gabi. Ang kausap pala nito ay si Katrina, ang kanyang accountant at kabit niya. Narinig niya ang buong plano. Nalugi pala ang huling proyekto ni Marco. Nabaon siya sa utang at isinugal ang pera ng mga investor na nagkakahalaga ng mahigit 150 milyong piso. At ang tanging paraan para makatakas siya ay ang bahay, ang aming bahay. Plano ni Marco na magkunwaring nagkaroon ako ng aksidente. Isang pagkahulog sa hagdan, isang atake sa puso habang natutulog. Kapag wala na ako, pepekihin niya ang pirma ko, ililipat ang pagmamay-ari ng bahay. Isasangla ito at tatakas kasama ang kanyang kabit. Ang mga salita sa sulat ay parang mga dagang unti-unting kumakain sa aking pagkatao. Ang panginginig ng aking katawan ay bumalik, ngunit ngayon, ito ay dahil sa galit. Isang nag-aapoy na galit. Ang lalaking tinuring kong parang sarili kong anak. Ang lalaking pinatuloy ko sa aking tahanan ay may balak pala na patayin ako para sa pera. Nagpatuloy ang sulat. Ipinaliwanag ni Kyla na sinubukan niyang mag-ipon ng ebidensya, ngunit palagi siyang binabantayan ni Marco. Alam niyang kung maghinala si Marco, pareho silang mapapahamak. Kaya wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya akong ilabas muna sa bahay na iyon. Kailangan niyang paniwalain si Marco na siya ay kampirito, na pinili niya ang pera kaysa sa sarili niyang ama. Iyon ang pinakamahirap na bagay na ginawa ko sa buong buhay ko, Dad, nakasulat doon. At ang pera, ang 35 milyon, ay pera pala ni Kyla. Naipon niya ito mula sa kanyang mga sidelined na design work at mga investment na hindi alam ni Marco. Itinago niya ito para sa isang emergency, para sa ganitong pagkakataon. May address na nakasulat, isang condominium unit sa Baguio, at isang susi na nakadikit sa loob ng sobre. Maghihintay ako doon, Dad, pagtatapos ng sulat. Aayusin natin ito ng magkasama, mahal kita. 2 beses kong binasa ang sulat, 3 beses, hanggang sa ang bawat salita ay nakatatak na sa aking isipan. Ang ulan ay patuloy pa rin sa pagbuhos, ngunit hindi ko na ito nararamdaman. Ang lamig ay nawala. Ang sakit sa aking puso ay napalitan ng isang nag-aalab na damdamin, galit kay Marco, at isang di matatawarang pagmamalaki para sa aking anak. Ang maliit kong si Kyla ay naging isang mandirigma,
Isinugal niya ang lahat para iligtas ako. Hinarap niya ang isang halimaw araw-araw, nag-iisa para lang protektahan ako. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa kanya. Tumayo ako mula sa waiting shed. Ang sakit sa aking likod at mga kaso-kasuhan ay nawala. Mayroon na akong layunin. Dinala ko ang supot na ngayon ay hindi na simbolo ng aking katapusan, kundi simbolo ng aming pag-asa. Naglakad ako papunta sa aking luma, ngunit maaasahang kotse. Nagkamali si Marco Reyes. Isang malaking pagkakamali. Minamaliit niya ang isang matanda. At minamaliit niya ang pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ama. Binigyan niya kami ng oras. At ang oras na iyon ay gagamitin namin para wasakin siya. Ang mahabang biyahe papuntang Baguio ay hindi ko naramdaman. Ang aking isip ay abala sa pagproseso ng lahat ng nangyari. Ang galit at determinasyon ang nagsilbing gasolina para sa aking pagod na katawan. Habang tinatahak ko ang kahabaan ng NLEX at pagkatapos ay ang SCTX, ang mga ilaw ng mga dumaraang sasakyan ay tila mga bituin sa isang madilim na kalawakan. Ang bawat kilometrong nilalakbay ko palayo sa Maynila ay 1 kilometrong paglayo mula sa sakit at pagtataksil at 1 kilometrong paglapit sa pag-asa at sa aking anak. Ang mga alaala ay bumabalik sa akin. Naalala ko noong bata pa si Kyla kung paano niya iguguhit ang aming pamilya sa isang pirasong papel. Ako siya at ang kanyang yumaong ina. Palagi kaming magkakasama. Naalala ko ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo, ang pagmamalaki sa aking mga mata habang tinatanggap niya ang kanyang diploma. Ang lahat ng sakripisyo ko para sa mga sandaling iyon. Paano nangyari na ang simpleng pangarap naming iyon ay nauwi sa ganito? Isang bangungot na gawa ng kasakiman ng isang tao, madaling araw na nang marating ko ang Baguio. Ang malamig na hangin ng bundok ay sumalubong sa akin pagbabako ng kotse, isang malaking kaibahan sa maalinsangang hangin ng Maynila. Nagbigay ito ng kakaibang kalinawan sa aking isipan. Hinanap ko ang Riverside Condominium, isang simpleng gusali na nakatago sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Dala ang supot ng pera, tahimik akong umakyat sa 2 palapag, Unit 304. Huminto ako sa harap ng pinto. Huminga ako ng malalim. Nanginginig ang aking kamay habang inilalabas ko ang susi mula sa sobre. Ngunit bago ko pa man maisuot ang susi sa siradura, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Kyla, ang aking anak. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay namumugto dahil sa pag-iyak. Ngunit nang makita niya ako, isang bahagyang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa kanyang mga labi. Dad, pulong niya. At ang kanyang boses ay basag. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit at pagod. Ang tanging nakikita ko na lang ay ang aking anak na nangangailangan sa akin. Pumasok ako sa loob at ibinagsak ang supot sa sahig. At sa sandaling iyon, bumigay na si Kyla. Humagulgol siya at yumakap sa akin ng mahigpit. Niyakap ko siya pabalik, hinahaplos ang kanyang buhok. Sinusubukang ibigay ang lahat ng lakas na mayroon ako sa yakap na iyon. Wala kaming imikan. Ang tanging maririnig lang ay ang kanyang mga hikbi na umalingaw-ngaw sa maliit na apartment. Sa sandaling iyon, hindi na kailangan ng mga salita. Ang aming mga puso ay nag-uusap. Ang yakap na iyon ay nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng pagkaalala, ng pagmamahal, at ng pangakong hindi namin pababayaan ang isa't isa. Nang sa wakas ay kumalma na siya, humiwalay siya sa pagkakayakap, at tiningnan ako. May nakita ako sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita dati. Hindi na ito ang mga mata ng aking maliit na babae. Ito na ang mga mata ng isang babaeng dumaan sa apoy para iligtas ang kanyang ama. Isang babaeng matapang at determinado. Kinasusuklaman ko ang bawat segundo nito, Dad, sabi niya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang sabihin sa iyo, ang mga bagay na iyon, ang makita kang nasasaktan, halos hindi ko kinaya. Iniligtas mo ang buhay ko, Kyla, mahinahon kong sinabi, hawak ang kanyang mga kamay. Wala kang dapat ihingi ng tawad, nakita ko sa mga mata mo. Nakita kong nanginginig ka, alam kong may mali. Natakot ako na baka hindi mo maintindihan, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin.
Natakot ako na baka isipin mong totoo ang lahat ng iyon at kamuhian mo ako habang buhay. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang mga kamay. Kailanman, hindi mangyayari iyon. Ang ginawa mo ay nangangailangan ng tapang na hindi ko pa nakikita kanino man. Ipinagmamalaki kita, anak. Sobra. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa amin. Isang sandali ng muling pagpapatibay ng aming ugnayan. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ngayon, Dad, kailangan mong makita ang lahat. Binuksan niya ang kanyang laptop sa isang maliit na mesa at doon ipinakita niya sa akin ang simula ng kaso na aming itatayo. Una, isang audio recording. Ipinatong niya ang earphones sa aking mga tainga at narinig ko ito, ang malamig at kalkuladong boses ni Marco. Hindi pumipirma ang matanda, sabi ni Marco sa recording. Sinubukan na natin lahat. So, anong gagawin natin, Marco? Boses ng isang babae, si Katrina. Gawin natin sa mahirap na paraan, sagot ni Marco, na walang bakas ng pag-aalinlangan. And 65 na siya. Madali lang ang isang aksidente, mahulog sa hagdan, isang tama sa ulo, tapos agad, iisipin ng mga pulis na na-stroke lang o inatake sa puso. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Ang marinig ang sarili mong kamatayan na pinaplano ng ganoon kadali ay isang bagay na hindi ko malilimutan. Paano si Kyla? Tanong ni Katrina. Tumawa si Marco, isang tawa na puno ng kayabangan. Tiwala sa akin yon, kapag wala na ang matanda, gagampanan ko ang papel ng nagluluksa niyang asawa. Magiging trahedya pero kailangan nating magpatuloy. Pipirmahan niya ang kahit anong ipapirma ko sa kanya. Ililipat natin ang bahay, isasangla at mawawala na tayo papuntang ibang bansa. Tinanggal ko ang earphones. Ang aking mukha ay parang bato sa katigasan. Kailan mo ito ni-record? Tanong ko. 3 linggo na ang nakalipas, sagot ni Kyla. Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang iba pa. Mga bank statement na nagpapakita ng 150 milyong piso na nawawala sa mga account ng proyekto ni Marco. Mga wire transfer papunta sa mga offshore account, mga resibo ng kanyang pagkatalo sa sugal sa mga kasino, mga peking dokumento ng investor na may mga pirma na halatang hindi totoo, at mga litrato. Mga litrato ni Marco at Katrina na magkasama sa mga restaurant, sa mga hotel. 2 taon na pala niya akong niloloko, Dad, sabi ni Kyla. Ang sakit ay bakas sa kanyang boses. Ginagamit niya ang kaalaman ni Katrina sa accounting para itago ang kanyang mga krimen. Tinitigan ko ang lahat ng ebidensya sa screen ng laptop. Mayroon kang recording, mga financial proof, mga litrato. Bakit hindi pa ito sapat para isumbong siya? Nag-research ako, Dad. Kinausap ko rin ang isang abogado online nang hindi nagpapakilala, paliwanag ni Kyla. Ang pag-uusap lang tungkol sa pananakit sa isang tao ay hindi sapat para makasuhan sila ng mabigat. Sasabihin lang ng abogado niya na nagbibiro lang siya o naglalabas ng sama ng loob. Kailangan natin siyang mahuli na gumagawa mismo ng isang krimen na mapapatunayan natin. Tulad ng pamemeke, sabi ko ng dahan-dahan, habang ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit sa aking isipan. Eksakto, tumango si Kyla. Kung ikaw ay mawawala, iisipin niyang nanalo na siya. Magiging kampante siya at pabaya. Pepekehin niya ang pirma mo para mailipat ang pagmamayari ng bahay. Iyon ang fraud. Iyon ay isang krimen na may matibay na ebidensya. Pero Dad, kakailanganin ko ng tulong. Hindi ko kaya ito mag-isa. Sa sandaling iyon, isang pangalan ang pumasok sa aking isipan. Isang pangalan mula sa nakaraan, isang taong mapagkakatiwalaan ko ng aking buhay. Ngumiti ako ng bahagya sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Nasa iyo pa ba ang numero ni Tito Rico mo? Ang pagsikat ng araw sa Baguio ay may dalang kakaibang pag-asa. Ang mga sinag ng araw na dahan-dahang tumatagos sa mga pine trees ay tila naghuhugas sa lahat ng dilim ng nakaraang gabi. Nakaupo kami ni Kyla sa maliit na balkonahe ng apartment, may hawak na tasa ng mainit na kape. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na puno ng sakit, kundi puno na ng isang hindi nabibigkas na kasunduan. Pareho naming alam na ang susunod na mga linggo ay magiging mahirap at mapanganib, ngunit sa unang pagkakataon,
Hindi na namin ito haharapin ng mag-isa. Magkasama na kami. Sigurado ka ba dito, Dad? Tanong ni Kyla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Delikado ito. Mas delikado kung wala tayong gagawin, sagot ko. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. Hindi ito tungkol sa bahay o sa pera, Kyla. Ito ay tungkol sa iyo, tungkol sa kaligtasan mo. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa iyo dahil sa kasakiman ng lalaking iyon. Tumango siya, ang determinasyon ay muling bumalik sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha ko ang aking lumang cellphone. Hinanap ko ang isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan, ngunit kailanman ay hindi ko binura. Rico Suarez, ang dati kong kasama sa serbisyo militar, isang kapatid na nabuo hindi sa dugo, kundi sa mga pagsubok na aming pinagdaanan. Ngayon, isa na siyang respetadong private investigator. Huminga ako ng malalim at pinindot ang call button. 2 ring lang, sinagot niya agad. Berto! Berto Santos! Ikaw ba yan, pare? Buhay ka pa pala! Ang kanyang boses, malakas at masayahin tulad ng dati, ay nagdala ng kaunting ginhawa. Rico, pasensya na kung bigla akong napatawag. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ko. Ang aking boses ay seryoso. Biglang nagbago ang tono niya. Anong problema? May nangyari ba? Sa loob ng sumunod na 15 minuto, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang plano ni Marco, ang pagtataboy sa akin, ang sulat ni Kyla, ang ebidensya. Habang nagsasalita ako, walang tanong na pumuputol sa akin si Rico. Nakikinig lang siya. Nang matapos ako, isang sandaling katahimikan ang namayani. Nasaan ka ngayon? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado na at puno ng profesionalismo. Nasa Baguio. Kasama ko si Kyla, sagot ko. Huwag kayong aalis diyan. Huwag kang gagamit ng credit card. Huwag kang tatawag sa kahit sino maliban sa numerong ito. Papunta na ako diyan. Asahan mo ako bago magtanghalian. At ibinaba niya ang telepono. Ganoon lang, walang pag-aalinlangan, walang maraming tanong. Iyon si Rico. Isang taong aksyon. Ang pangalawang tawag na ginawa ko ay sa isang forensic accountant, isang babaeng inirekomenda ni Rico sa text. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa pangkalahatan at pumayag siyang tulungan kami sa sandaling makuha namin ang mga kinakailangang dokumento. Ang mga unang hakbang ay nagawa na. Ang makina ng katarungan ay nagsisimula ng umandar. Totoo nga sa kanyang sinabi, bago magtanghalian, may kumatok na sa pinto. Si Rico! Medyo may edad na rin, may mga puti na sa kanyang buhok, ngunit ang tindig ay matikas pa rin. Ang mga mata niya ay matalas, tila nakikita ang lahat. Nagyakapan kami, isang yakap ng magkapatid na matagal na hindi nagkita. Pasensya na pare, sabi niya, dapat pala hindi kita hinayaang mawala sa radar. Ako ang dapat humingi ng pasensya, sagot ko, masyado akong naging kampante. Ipinakilala ko siya kay Kyla. Sa loob ng isang oras, inilatag namin ang lahat ng ebidensya sa maliit na mesa. Ang laptop, ang mga kopya ng dokumento, ang audio recorder, tiningnan ni Rico ang lahat, bawat detalye. Tumango-tango siya, ang kanyang mukha ay seryoso. Maganda ang simula ninyo, sabi niya pagkatapos ng mahabang pagsusuri. Ang recording ang pinakamalakas natin. Pero tama si Kyla, kailangan natin ng isang solidong, hindi matatawarang krimen, ang pamemeke ng pirma at ang fraudulent na pagsangla ng bahay. Iyon ang pako sa kanyang kabaong. At doon, sa maliit na apartment na iyon sa Baguio, pinuo namin ang aming plano. Isang plano na nangangailangan ng bakal na disiplina at perpektong pag-arte. Una, kailangan kong maging isang multo. Mula ngayon, Berto, sabi ni Rico, wala ka ng phone, walang credit card, walang social media. Para sa buong mundo, si Berto Santos ay isang matandang naglayas dahil sa sama ng loob. Isang taong nawawala. Pangalawa, si Kyla ang aming magiging mata at tainga. Kailangan mong bumalik sa Maynila, Kyla, sabi ni Rico. Tinitingnan ng aking anak ng may pag-aalala. Kailangan mong gampanan ang papel ng isang nag-aalalang anak na naging biktima ng sitwasyon na ngayon ay kumakampi na sa kanyang asawa. Ito ang pinakamahirap na parte. Kaya mo ba? Tumingin si Kyla sa akin at pagkatapos ay kay Rico, tumango siya ng may determinasyon. Para sa tatay ko, gagawin ko. Pangatlo, si Rico ang bahala sa lahat ng teknikal na aspeto.
Siya ang gagawa ng isang peking trail para isipin ng sino man na nag-imbestiga na ako ay nagpunta sa Visayas o Mindanao. Gagamit siya ng mga kontak para magtanim ng impormasyon. Siya rin ang mag-iipon ng lahat ng ebidensya na makukuha ni Kyla at sisiguraduhin ito ay ligtas. Ang plano ay simple sa konsepto, ngunit komplikado sa pagpapatupad. Kailangan naming painin si Marco. Kailangan naming hayaan siyang isipin na siya ay nagtagumpay. Dahil ang isang taong mayabang at sakim, kapag akala niya ay nanalo na siya, ay nagiging pabaya. At sa kanyang kapabayaan, doon namin siya huhulihin. Magiging mahaba at mahirap ang susunod na mga linggo, babala ni Rico. Magkakaroon ng mga pagkakataon na gugustuhin ninyong sumuko, ngunit kailangan ninyong tandaan kung bakit ninyo ito ginagawa. Tumingin ako kay Kyla at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong determinasyon na nararamdaman ko. Hindi na kami mga biktima na nagtatago. Kami na ngayon ang mga mangangaso, nag-aabang ng tahimik sa dilim. Ang alyansa ay nabuo na. At si Marco Reyes, wala siyang kaalam-alam na ang kanyang mundo ay malapit ng gumuho. Ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang palapit sa araw ng aming pagtutuos. Ang sumunod na 8 linggo ay ang pinakamahaba at pinakamapanghamong panahon sa aking buong buhay. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa aking pasensya at determinasyon. Ang apartment sa Baguio ay naging aking personal na bilangguan at command center. Naging isa akong multo, isang anino na wala sa opisyal na talaan ng mundo. Kinansela ni Rico ang aking mga card, bumili kami ng isang burner phone gamit ang cash at ang apartment ay inupahan sa ilalim ng ibang pangalan. Para akong namatay nang hindi naman talaga namamatay. Tuwing umaga, kailangan kong ipaalala sa aking sarili na hindi na ako si Berto Santos. Ako ay isang estranghero na nagtatago, nagmamasid mula sa malayo. Sa Maynila, si Kyla ay nagsimula ng gampanan ang kanyang perpektong papel. Iniulat niya sa aming mga kapitbahay at ilang kamag-anak na ako ay umalis pagkatapos ng aming matinding pag-aaway. Labis na nasaktan si Dad, sabi niya sa kanila, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring lungkot. Basta na lang siyang umalis, hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Gumanap siya bilang nag-aalalang anak ng walang kapintasan. Sa publiko, si Marco naman ang gumanap bilang isang mapagmahal na asawa. Inaakbayan si Kyla at sinasabing, babalik din siya kapag lumamig na ang ulo niya. Alam mo naman ang mga matatanda, matitigas ang ulo. Habang pinapanood ko ang mga eksenang ito sa pamamagitan ng mga hidden camera na nauna nang inilagay ni Kyla sa aming bahay, hindi ko maiwasang bumulong sa aking sarili, napakayabang na tao. Ang dugo ko ay kumukulo sa bawat pagkukunwari niya. Si Rico naman ay nagsimulang gumawa ng kanyang mahika. Gamit ang kanyang mga kontak, lumikha siya ng isang peking trail. May isang nakakita raw kay Berto Santos sa isang pier sa Cebu. Isang credit card na nakapangalan sa akin na peke at gawa ni Rico ay ginamit sa isang maliit na tindahan sa Davao. Sinigurado niyang kung sino man ang susubok na hanapin ako, ang lahat ng ebidensya ay magtuturo sa direksyong malayo sa Luzon. Epektibo ang kanyang ginawa. Pagkatapos ng 2 linggo, tumigil na si Marco sa paghahanap. Naniwala siyang tuluyan na akong naglayas. At doon, kinagat na niya ang pain. Unang linggo, nakuha ng isa sa mga kamera ni Kyla ang isang pulong sa pagitan ni Marco at isang lalaking kilala bilang isang eksperto sa pamemeke. Narinig sa recording si Marco na nagsasabing, kailangan ko ng pirma na kayang pumasa sa kahit anong pagsusuri. Ang sagot ng lalaki, magkakahalaga iyan ng malaki, at ang tugon ni Marco, walang problema. Ang ebidensya ay nagsisimula ng mabuo. 2 linggo, ang mga peking pirma ay lumitaw sa mga property transfer documents. Ang bahay na ako ang nagtayo ay opisyal ng inilipat sa pangalan ni Kyla Brooks Reyes, gamit ang isang pirma na kamukha ng sa akin, ngunit alam kong hindi sa akin. Nagpunta si Rico sa munisipyo at kumuha ng mga litrato ng mga isinumiting dokumento. Ang unang krimen ay naisakatuparan na. 3 linggo,
Dinala ni Marco si Kyla sa bangko. Ito ang kritikal na sandali. Dahil wala na si dad mo, dapat nating protektahan ang ating mga ari-arian, sabi ni Marco kay Kyla na puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Isinangla niya ang bahay sa halagang 80 milyong piso. Nagsuot ng wire si Kyla. Narinig namin ang lahat. Legal ba ito na wala si dad? Tanong ni Kyla, gumaganap bilang isang asawang walang alam. Ngumiti si Marco. Pumirma na siya bago siya umalis. Magtiwala ka sa akin, kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan na ngayon ay nakarecord na. Ika-4 at ika-5 linggo, ginamit ni Marco ang perang nakuha mula sa pagsangla. Nagbayad siya ng kanyang mga utang sa sugal sa isang kasino sa Pasay. Nagbayad siya sa mga pribadong pinagkakautangan. Sinubaybayan ni Rico at ng aming forensic accountant ang bawat transaksyon. Bawat piso ay may iniwang bakas. Pagkatapos, inilunsad niya ang kanyang malaking seremonya, isang bagong condominium project na pinunduhan ng perang ninakaw niya. Inimbita niya ang mga investor, ang media at mga opisyal ng lungsod. Ito raw ang kanyang pagbabalik, ang kanyang koronasyon. Sa mga sumunod na linggo, naging sobrang sweet si Marco kay Kyla. Pinilhan niya ito ng mga mamahaling regalo, dinala sa mga magagarang restaurant. Nagpanggap si Kyla na masaya at nagpapasalamat. Habang pinapanood ko ang lahat mula sa Baguio, alam ko na ang bawat ngiti ni Kyla ay may katumbas na sakit sa kanyang kalooban. Ngunit hindi siya bumigay, hindi siya nagpakita ng anumang kahinaan. Pagkatapos sa huling bahagi ng ika-7 linggo, dumating ang pinakamadilim na pagtuklas. Nagpadala si Kyla ng isang bagong recording gabi na noon. Isinuot ko ang aking headphones at ang narinig ko ay nagpatigil ng pagtibok ng aking puso. Nagiging kakaiba ang kilos ni Kyla, sabi ni Marco sa recording. Ang kausap niya ay si Katrina. Nagiging matanong siya tungkol sa mga papeles. Sa tingin mo ba alam niya? Tanong ni Katrina, isang mahabang katahimikan. Hindi ko alam. Siguro, mas matalino siya kaysa sa inaakala ko, sagot ni Marco. Kung alam nga niya, magiging problema siya. Anong ibig mong sabihin? Ang matanda madali lang siyang tanggalin, pero si Kyla, kung hihiwalayan niya ako, makukuha niya ang kalahati ng lahat. Hindi pwedeng mangyari yon. Ang boses ni Marco ay naging mas malamig. Kung magiging hadlang siya, aayusin natin, katulad ng plano natin sa matanda. Nanginig ang aking mga kamay at tinanggal ko ang headphones. Isang alon ng yelo at apoy ang sabay na dumaloy sa aking mga ugat. Hindi na ito tungkol sa akin, hindi na ito tungkol sa bahay. Ang buhay ng aking kaisa-isang anak, ang buhay ni Kyla ay nasa panganib na. Nakaupo ako sa dilim ng aking apartment, pinapakinggan ang isang demonyo na pag-usapan ang pananakit sa aking anak na parang isang desisyon lang sa negosyo. Sa loob ng 8 linggo, naging matiyaga ako, madiskarte, naglalaro ng mahabang laro. Ang recording na iyon ay nagbago ng lahat, wala ng mahabang laro. Hindi na ito tungkol sa katarungan lamang, ito ay tungkol sa kaligtasan. Mayroon na lang kaming 2 linggo bago ang araw ng tagumpay ni Marco. Ang kanyang coronation. 2 linggo para gawin itong araw ng kanyang paghuhukom. Bigla, ang 2 linggo ay parang isang kawalang hanggan at kasabay nito, parang hindi sapat na panahon. Ang katahimikan sa loob ng apartment sa Baguio ay biglang naging mabigat, halos nakakasakal. Kanina lang, ang nararamdaman ko ay ang malamig na galit ng isang taong nawanlan ng hustisya. Ngayon ang nararamdaman ko ay ang nag-aapoy na takot ng isang ama na ang kaisa-isang anak ay nasa bingit ng panganib. Ang boses ni Marco mula sa recording ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa aking isipan. Kung magiging hadlang siya, aayusin natin. Katulad ng plano natin sa matanda. Ang mga salitang iyon ay hindi na lamang isang plano, ito ay isang hatol. Isang hatol na handa niyang ipataw sa sarili niyang asawa, sa aking anak, sa sandaling masira ang kanyang mga plano. Bigla, ang 100 milyong pisong halaga ng bahay ay naging walang kwenta. Ang 80 milyong pisong ninakaw niya ay naging barya na lang. Ang tanging mahalaga na lang ay si Kyla. Kailangan kong ilabas si Kyla mula sa bahay na iyon.
Kailangan kong ilayo siya sa halimaw na kasama niya sa iisang bubong. Agad kong tinawagan si Rico sa aming secure line. Narinig mo ba? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Oo, Berto, narinig ko, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Nagbago na ang laro. Kailangan nating kunin si Kyla, sabi ko. Ang aking boses ay nagiging desperado. Hindi na siya pwedeng manatili pa roon. Bawat segundo nakasama niya ang lalaking iyon. Berto, kumalma ka, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay may autoridad. Kung bigla na lang aalis si Kyla ngayon, maghihinala si Marco. Malalaman niyang may alam tayo. At kapag naging desperado siya, hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Mas magiging mapanganib iyon para sa inyong dalawa. Tama siya. Alam kong tama siya. Pero ang puso ko bilang isang ama ay sumisigaw ng pagtutol. Ang isipin lang na si Kyla ay natutulog sa isang bahay kasama ang isang taong may kakayahang saktan siya ay isang uri ng pagpapahirap na hindi ko pa nararanasan. Anong gagawin natin, Rico? Tanong ko. Ang aking boses ay halos pabulong na lang. Hindi ko kayang maupo lang dito habang ang anak ko ay nasa panganib. Hindi tayo uupo lang, sagot ni Rico. Bibilisan natin ang ating mga galaw. Ang groundbreaking ceremony niya ay sa loob ng 2 linggo. Iyon ang magiging deadline natin. Iyon ang magiging araw ng pagtutuos. Sa loob ng 2 linggo, kailangan nating tipunin ang lahat, bawat piraso ng ebidensya, at kailangan nating magplano ng isang paraan para mahuli siya nang hindi niya namamalayan. Sa mga sumunod na araw, ang aming operasyon ay naging mas masinsinan. Ang bawat oras ay mahalaga. Nag-usap kami ni Kyla araw-araw. Bawat pag-uusap ay nagsisimula sa parehong tanong mula sa akin, ayos ka lang ba? At bawat beses, ang sagot niya ay pareho. Ayos lang ako, Dad. Kaya ko to. Ngunit naririnig ko ang pagod sa kanyang boses. Ang bigat ng kanyang dinadala ay unti-unti nang nagpapabagal sa kanya. Naging mas mapagmatiyag siya, Dad, sabi ni Kyla. Sa isa sa aming mga pag-uusap, palagi niyang tinitingnan ang cellphone ko. Nagtatanong siya kung sino ang mga kausap ko. Kagabi, nakita ko siyang sinusubukang buksan ang laptop ko. Kailangan mong mag-ingat, anak, sabi ko. Ang aking puso ay kumikirot sa pag-aalala. Huwag kang mag-iwan ng anumang bakas. Alam ko, Dad, inilipat ko na lahat ng files sa isang secure cloud na tanging ako lang ang makaka-access, sagot niya. Pero ang pinakamahirap ay ang pagpapanggap, ang ngumiti sa kanya. Ang magkunwaring masaya ako sa tagumpay niya. Pakiramdam ko, unti-unti akong nauubos. Nakinig ako. Walang magawa kundi mag-alok ng mga salita ng suporta at pagmamahal. Ang bawat araw na lumilipas ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Isang maling galaw lang mula kay Kyla, isang maling salita, at ang lahat ay maaaring gumuho. Sa panahong ito, ang babaeng kabit ni Marco, si Katrina, ay halos araw-araw nang nasa bahay. Nagpaplano raw sila para sa malaking event. Ang kanilang pagiging malapit ay hindi na nila itinatago. Sa harap mismo ni Kyla, naghahagigikan sila, nagbubulungan, at si Kyla, kailangan niyang tiisin ang lahat. Kailangan niyang magpanggap na wala siyang nakikita, wala siyang naririnig. Isang gabi, halos hindi na ako makatulog. Ang mga imahe ng kung anong maaaring gawin ni Marco kay Kyla ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Sa gitna ng aking pagkabalisa, tumawag si Rico. Berto, may magandang balita ako, sabi niya. Ano yon? Ang NBI, meron na pala silang folder tungkol kay Marco Reyes. Matagal na nilang iniimbestigahan ang kumpanya niya dahil sa mga reklamo ng investor fraud. Pero wala silang sapat na ebidensya para makapasok sa loob. Wala silang insider. Ang ebidensya natin, ang mga recording, ang mga bank statement na nakuha ni Kyla, ito ang kulang sa kanila, ito ang susi. Bigla, isang sinag ng liwanag ang tumagos sa kadiliman. Hindi na kami nag-iisa. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ko. Ibig sabihin, mayroon na tayong mga kaalyado na may kapangyarihan, sagot ni Rico. Nakipag-ugnayan na ako sa isang ahente na pinagkakatiwalaan ko, si Agent Karen Wallace. Interesado silang makipagtulungan
Pero may kondisyon sila. Kailangan nating mahuli si Marco sa akto sa isang pampublikong lugar kung saan hindi na siya makakapagpalusot pa. Ang groundbreaking ceremony, bulong ko, eksakto, sabi ni Rico, ang entablado na inihanda niya para sa kanyang tagumpay, iyon mismo ang magiging entablado ng kanyang pagbagsak. Ang pag-igting ng panganib ay nagdala ng isang bagong antas ng pagkaapurahan sa aming misyon. Hindi na ito isang simpleng plano ng paghihiganti. Ito na ay isang karera laban sa oras para iligtas ang buhay ng aking anak. Ang bawat araw ay isang panganib, ngunit ang bawat araw din ay isang hakbang palapit sa katarungan. Ang takot ay nandyan pa rin, ngunit ngayon, kasama na nito ang isang bagong sandata, pag-asa. Ang huling 2 linggo bago ang groundbreaking ceremony ay lumipas na parang isang blur. Ang maliit na apartment sa Baguio ay naging isang war room. Ang mga dingding ay napuno ng mga whiteboard na may mga timeline, mga flowchart ng pera na nagpapakita ng daloy ng ninakaw na pondo at mga transcript ng mga na-record na pag-uusap. Ako si Rico at si Agent Karen Wallace ng NBI kasama ang kanyang maliit at pinagkakatiwalaang team ay nagpulong ng maraming beses sa pamamagitan ng mga secure video call. Si Agent Wallace ay isang babaeng walang paligoy-ligoy. Matatalas ang kanyang mga mata at ang kanyang bawat salita ay may bigat. Matagal na naming minamanmanan si Marco Reyes. Sabi niya sa aming unang pagpupulong, ang mga investor na niloko niya ay lumapit sa amin, ngunit ang mga ebidensya nila ay circumstantial. Ang mga dokumento ay mukhang legal sa papel dahil sa galing ng kanyang accountant. Ang kalangan ay isang bagay na direktang mag-uugnay sa kanya sa krimen. Ang ebidensyang ibinigay ninyo, ito na yon. Inilatag niya ang kanilang mga file. Ang aming mga natuklasan ay tumugma sa kanilang mga hinala. Ang aming ebidensya ay pumuno sa lahat ng mga patlang sa kanilang investigasyon. Ito ay solido, sabi ni Agent Wallace, habang tinitingnan ang transcript ng recording kung saan pinaplano ni Marco ang aking aksidente. Forgery, fraud, embezzlement, conspiracy to commit harm, mahabang panahon siyang mawawala sa sirkulasyon. Pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit kailangan nating mahuli siya ng malinis. Sa isang pampublikong lugar, maraming testigo, walang puwang para sa kanyang mga abogado na baluktutin ang katotohanan. Kaya gagamitin natin ang kanyang groundbreaking ceremony, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Doon siya pinakakampante. Doon niya ipapakita sa lahat na siya ay isang hari. Gusto kong makita ng lahat kung paano bumagsak ang isang hari na gawa sa kasinungalingan. Pinlano namin ang bawat detalye. Ang mga ahente ng NBI ay darating na nakadamit pang negosyo, magpapanggap bilang mga bagong investor. Sila ang magsisilbing security at arresting team. Magkakaroon ng isang sabay na operasyon para arestuhin si Katrina sa kanyang opisina. Lahat ay nakatime hanggang sa huling segundo. Ang pinakasentro ng aming plano ay ang video. Isang 12 minutong video expose na isasalaysay ko mismo. Ang video ang ating sandata, sabi ni Rico. Kailangan itong maging perpekto. Kapag nagsimula na itong umandar, hindi na ito pwedeng itigil. Ako at si Rico ay nagtrabaho ng walang tigil sa pagbuo ng video. Hinati namin ito sa 5 bahagi. Bahagi 1, ang pagsasabuatan. Ito ay magsisimula sa audio recording ng plano ni Marco na saktan ako. Isasalin namin ito sa mga subtitle na malinaw na mababasa sa malaking screen. Bahagi 2, ang panloloko. Dito ipapakita ang magkatabing larawan ng aking tunay na pirma at ng peking pirma na ginamit niya na may mga pulang arrow na nagtuturo sa mga pagkakaiba. Bahagi 3, ang pagnanakaw. Ang pinakamahabang bahagi. Dito ipapakita ang mga bank statement, ang mga wire transfer papunta sa mga offshore account, ang mga resibo mula sa kasino. Ang bawat pisong ninakaw ay susundan namin ang trail. Bahagi Chamorro, ang pagnanakaw ng ari-arian. Ito ay magpapakita ng mga dokumento ng bahay, ang peking deed of sale, at ang fraudulent na mortgage application. Bahagi Bajam, ang patuloy na banta. Ang huling bahagi at ang pinakamabigat, ang recording kung saan sinabi ni Marco
na si Kyla ay magiging isang problema na kailangan ayusin. Ni-record ko ang aking boses sa isang maliit na studio na in-set up ni Rico. Sinigurado kong ang aking boses ay kalmado, matatag at puno ng awtoridad. Hindi ito boses ng isang biktima na nagmamakaawa, kundi boses ng isang taong naghahatid ng katotohanan. In-edit ni Rico ang lahat. Ang resulta ay isang malakas at hindi matatawarang salaysay ng mga krimen ni Marco. Habang papalapit ang araw, ang tensyon ay tumataas. Araw-araw kong kinukumusta si Kyla. 2 araw na lang, Dad, sabi niya sa aming huling tawag bago ang event. Pinapanood ko siyang mag-practice ng kanyang talumpati. Wala siyang kaalam-alam sa kung anong darating. Mag-ingat ka, anak, sabi ko. Pagkatapos nito, magiging malaya ka na. Natatakot ako, Dad, pag-amin niya. Paano kung may magkamali? Walang magkakamali. Tiniyak ko sa kanya, kahit na ako mismo ay may sariling takot. Bukas, babawiin natin ang ating buhay. Disyembre 15, ang gabi ng pagtutuos. Nagmaneho ako mula Baguio papuntang Maynila, kasama si Rico. Hindi ako dumaan sa aking bahay. Dumiretso kami sa isang ligtas na lugar na inihanda ng NBI. Isinuot ko ang suit na isinuot ko noong graduation ni Kyla sa kolehiyo. Ito ay isang simbolo, isang paalala kung para kanino ang laban na ito. Pagdating namin sa grand ballroom ng isang hotel sa Makati, dumaan kami sa backstage. Sa pamamagitan ng isang maliit na siwang sa kurtina, pinanood ko ang pagdating ng mga bisita. 200 tao, mga investor na may pag-asang kumita, mga reporter na handang isulat ang tagumpay ni Marco, mga opisyal ng lungsod. Nakita ko si Agent Wallace at ang kanyang team na nakaupo sa iba't ibang mesa, tila mga ordinaryong bisita. At nakita ko si Kyla nakaupo sa ikatlong hanay. Maganda siya sa kanyang suot na damit, ang kanyang mukha ay kalmado. Ako lang ang nakapansin sa bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri na nakapatong sa kanyang kandungan. Pagkatapos, lumabas si Marco Reyes sa entablado. Nakasuot ng mamahaling suit, kumakaway, nakangiti na parang isang hari na handa ng koronahan. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya, ang palakpakan ay umalingaw-ngaw. Wala siyang kaalam-alam na sa loob ng 12 minuto, ang lahat ng kanyang itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at pagtataksil ay guguho na parang isang kastilyong buhangin. Huminga ako ng malalim. Ito na, walang nang atrasan. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang dumilim at ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting humina. Isang spotlight ang tumutok sa entablado, kung saan nakatayo si Marco Reyes sa likod ng isang eleganteng lectern na may logo ng Reyes Development. Mula sa aking kinatatayuan sa dilim ng backstage, pinanood ko siya. Ang tibok ng aking puso ay malakas at mabilis, parang isang tambol na nagbabadya ng isang digmaan. Ito na ang sandaling hinintay ko sa loob ng 3 buwan. Ito na ang katapusan ng aming paghihintay at pagtatago. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Marco. Ang kanyang boses ay makinis at puno ng kumpiyansa, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Mga kagalang-galang na bisita, mga kaibigan, mga kasama sa industriya, salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Nagpatuloy siya sa kanyang talumpati na halatang pinagpraktisan ng mabuti. Ang bawat salita ay puno ng mga pangako at pangarap. Ang gabing ito ay hindi lamang isang groundbreaking, sabi niya, habang ang isang malaking screen sa likod niya ay nagpapakita ng mga makintab na architectural rendering ng kanyang bagong proyekto. Ito ay tanda ng isang pangarap na natupad, isang pangakong tinupad. Ang proyektong ito ay magdadala ng 500 trabaho sa lungsod. Hindi lang tayo nagtatayo ng mga gusali. Nagtatayo tayo ng isang komunidad. Nagtatayo tayo ng tiwala. Nagtatayo tayo ng isang pamana. Mula sa backstage, nagtiim ang aking bagang. Ang kanyang pagkukunwari ay nakakasuka. Bawat salita niya tungkol sa tiwala at pamana ay isang sampal sa lahat ng mga taong niloko niya, kabilang na ako. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa ikatlong hanay kung saan nakaupo si Kyla. At syempre, wala sa mga ito ang magiging posible kung wala ang aking napakabait at mapagmahal na asawa, si Kyla. Mahal, ang iyong suporta ang lahat sa akin.
Ngumiti ng bahagya si Kyla at tumango, perpektong ginagampanan ang kanyang papel. Nagpalakpakan ang mga tao. Pinanood ko ang aking anak at nakita ko ang bigat sa kanyang mga mata sa kabila ng ngiti. Isang huling sakripisyo, lalong naging masigla si Marco. Ang proyektong ito ay kumakatawan sa lahat ng aking pinaninindigan, deklara niya. Integridad, partnership at vision. Itinaas niya ang isang remote clicker. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang kinabukasan ng, at sa sandaling iyon, ang screen ay naging itim. Ang ngiti ni Marco ay biglang nawala. Mukhang may kaunting technical issue lang po tayo, sandali lang. Muli niyang pinindot ang clicker. Walang nangyari. Tumingin siya sa technical booth sa likod ng ballroom. Anong nangyayari? Ayusin niyo yan. Pagkatapos, isang matinis na feedback ang umaling-awngaw mula sa mga speaker. Sinundan ito ng isang boses, ang aking boses. Kamusta, Marco? Nagulat ka bang marinig ako? Ang boses ko, kalmado at malinaw, ay pumuno sa bawat sulok ng tahimik na ballroom. Naniga si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Ang mga bulungan ng pagkalito ay nagsimulang kumalat sa mga manonood. Ang screen sa likod niya ay muling umilaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga rendering ng gusali ang lumabas, ang aking mukha. Ang pangalan ko ay Berto Santos, sabi ng video. 3 buwan na ang nakalipas, pinalak ng taong nakatayo sa harap ninyo, nasaktan ako. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano. Sinunggaban ni Marco ang mikropono sa lectern. Kalokohan ito, ngunit patay na ito. Pinutol na ni Rico ang lahat ng audio sa entablado. Kumaway si Marco ng desperado sa tech booth, ngunit wala nang nakatingin sa kanya. Ang lahat ng mata. Bawat isang pares ng mata sa silid na iyon ay nakatutok sa screen. Isang title card ang lumitaw. Bahagi 1 ang pagsasabuatan. Ang audio recording ng pag-uusap nila ni Katrina ay umalingaw-ngaw. Ang mga subtitle ay malinaw na lumabas sa ilalim. Gawin natin sa mahirap na paraan. 65 na siya, madali lang ang isang aksidente, mahulog sa hagdan, iisipin ng pulis na na-stroke lang. Mga bulalas ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga kamay ay napunta sa mga bibig. Ang mga mukha ay namutla. Ang mga investor sa unang hanay ay tumingin kay Marco ng may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang video ay nagpatuloy sa aking pagsasalaysay. Ang pag-uusap na iyan ay na-record 2 buwan na ang nakalipas. Hindi alam ni Marco Reyes na natuklasan ng kanyang asawa ang kanyang plano. Hindi niya alam na pinoprotektahan ako ni Kyla. Nagbago ang screen. Bahagi 2 ang panluloko. Hinati ang display. Sa kaliwa, ang aking tunay na pirma mula sa mga lumang dokumento. Sa kanan, ang peking pirma mula sa mga property transfer. Ang mga pulang arrow ay itinuro ang mga pagkakaiba. Ang aking boses ay nagpatuloy. Noong Oktubre, umupa si Marco Reyes ng isang forger. Nagsumayri siya ng mga peking dokumento at ninakaw ang aking bahay. Ang imahe ng mortgage papers ay pumuno sa screen. 80 milyong piso ang peking pirma ko sa ilalim. Ang katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Si Marco ay nakatayo sa entablado, naninigas, basang-basa ng pawis ang kanyang mamahaling suit. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Pagkatapos, muling lumitaw ang aking mukha sa screen. Ngunit ang mga krimen ni Marco Reyes ay hindi nagtatapos diyan, sabi ko. Hindi lang ako ang ninakawan niya. Ninakawan niya ang halos lahat ng tao sa silid na ito. Iyon. Iyon ang sandaling nagpabago sa lahat. Ang mga investor ay biglang napaupo ng tuwid. Ang kanilang atensyon ay naging mas matalas. Bahagi 3, ang pagnanakaw. Ang screen ay napuno ng mga numero, mga bank statement, mga wire transfer. Isang chart ang nagdetalye ng lahat. Pera mula sa investors, 250 milyon. Mga lehitimong gastos, 70 milyon. Mga perang inilipat sa offshore accounts, 150 milyon. Mga personal na gastos. Sa mga casino at luxury goods, 30 milyon. Ang silid ay sumabog sa galit. Yan ang pera ko, sigaw ng isang lalaki. Sabi niya, para sa permits yan. Sigaw ng isa pa.
Ang galit ay kumalat na parang apoy. Ang video ay nagpatuloy, walang awa. Ang bawat kasinungalingan ay inilalantad. Ang bawat krimen ay ipinapakita. At habang papalapit ito sa katapusan, alam ko na ang gabi ng pagtutuos ni Marco Reyes ay hindi na lamang isang plano. Ito na ay isang katotohanan na nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. At ang pinakamasakit na bahagi para sa kanya ay paparating pa lamang. Ang video ay pumasok sa pinakahuling bahagi nito. Isang bagong title card ang lumitaw sa screen, mas madilim at mas nakakakilabot kaysa sa mga nauna. Bahagi 6, ang patuloy na banta. Ang recording na nagpatigil sa aking mundo 2 linggo na ang nakalipas ay umalingaw-ngaw ngayon sa buong ballroom. Ang boses ni Marco malamig at walang kaluluwa. Kung alam nga niya, magiging problema siya. Kung magiging hadlang siya, aayusin natin. Katulad ng plano natin sa matanda. Kung kanina ay galit ang namayani sa mga manonood, ngayon ay takot at pagkasuklam. Isang kolektibong bulalas ng "Oh my God" ang narinig. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Kyla, na ngayon ay tumayo na. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na ito luha ng pag-arte, ito ay luha ng ginhawa. Luha ng isang taong sa wakas ay nakalaya na mula sa isang bangungot. Ang aking pagsasalaysay ay sumunod. Hindi pa siya tapos. Handa niyang saktan ang sarili niyang asawa, ang aking anak, para lang sa pera. Sa entablado, umiling-iling si Marco, pinubuka ang kanyang bibig para magprotesta, ngunit wala pa ring tunog na lumalabas. Para siyang isang isda na iniahon mula sa tubig, desperadong sumusubok na huminga, ngunit wala ng hangin. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang boses, lahat ay kinuha sa kanya. Ang video ay nagtapos sa aking mukha na pumuno sa buong screen. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretsyo, tila tinitingnan ang bawat isa sa mga manonood. Akala ni Marco Reyes na ako ay matanda, hindi nakikita at madaling itapon, sabi ng aking boses, malakas at malinaw. Ngunit heto ang hindi niya alam. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa buong ballroom ay namatay. Isang ganap na kadiliman ang bumalot sa lahat. 1 segundo, 2 segundo. At pagkatapos, isang solong spotlight ang biglang umilaw sa likod ng auditorium sa may pangunahing pasukan. At humakbang ako papasok dito, buhay, buo, at hindi na nagtatago. Ang reaksyon ng mga tao ay agaran at malakas, mga bulalas ng gulat, mga sigaw ng hindi makapaniwala. Ang mga flash ng kamera mula sa mga media ay nagsimulang sumabog na parang mga paputok. Nagsimula akong maglakad sa gitnang pasilyo, dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi ko pinansin ang mga tao sa aking paligid. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Ang lalaking nakatayo sa entablado, na ngayon ay parang isang estatwang gawa sa yelo, ang kanyang mukha ay puting-puti sa takot. Habang papalapit ako, ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga tao ay nagsimula ng magpalakpakan. Hindi para sa akin, kundi para sa katarungan na kanilang nasasaksihan. Dapat wala ka na, utal ni Marco, nang sa wakas ay makarating ako sa paanan ng entablado. Ang kanyang boses ay mahina at basag, isang malayong sigaw mula sa kumpiyansang ipinakita niya kanina lang. Tumingin ako sa kanya, hindi galit, kundi awa. Pasensya na at nabigo kita, sabi ko, ang aking boses ay sapat lang para marinig niya. At iyon ang hudyat. Mula sa iba't ibang sulok ng silid, ang mga investor ay nagsitayuan. Lumabas ang kanilang mga badge. NBI, sigaw ni Agent Karen Wallace habang siya at ang kanyang team ay mabilis na umakyat sa entablado. Marco Reyes, arestado ka para sa fraud, forgery, embezzlement at conspiracy to commit harm. Ang tunog ng pag-click ng posa sa mga pulso ni Marco ay umaling-awngaw sa buong silid. Nagpumiglas siya. Set up ito, isang malaking setup. Sigaw niya sa wakas ay nakahanap ng kanyang boses. Mapapatunayan namin ang bawat salita sa video na iyon, kalmadong sagot ni Agent Wallace. Kasabay nito, ang ibang mga ahente ay tahimik na lumapit kay Katrina sa kanyang upuan.
at inaresto rin siya. Tumakbo si Kyla paakyat ng entablado, ngunit hindi sa akin siya unang lumapit. Humarap siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang lakas na ngayon ko lang nakita. Magfa-file ako ng divorce, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. Kailanman ay hindi mo mahahawakan ang pera ko. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Nagawa natin, Dad, pulong niya sa aking balikat. Ikaw ang nagligtas sa atin, anak. Sagot ko, niyayakap siya pabalik. Humarap ako sa mga manonood, sa mga kamera, sa buong mundo. Ako si Berto Santos, deklara ko. 65 taong gulang. 3 buwan na ang nakalipas, sinubukan ng lalaking ito na burahin ako sa mundo. Huminto ako saglit. Hinayaan ang aking mga salita na magkaroon ng bigat. Nabigo siya. Habang si Marco ay dinadala palabas ng mga ahente, dumaan siya sa isang pader ng mga kumikislap na kamera at nagagalit na mga investor. Ang kanyang koronasyon ay naging kanyang walk of shame. Nakatayo ako sa entablado, hawak ang kamay ng aking anak. Ang mga flashbulbs ay patuloy na sumasabog. Ang mga boses ay sumisigaw ng mga tanong. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay at kaguluhan, isang simple at malakas na damdamin ang naramdaman ko. Naramdaman kong ako ay malaya. Sa wakas, malaya. Ang ingay ng mga kamera at ang sigawan ng mga reporter ay dahan-dahang humina habang kami ni Kyla ay lumalabas mula sa hotel na ini-escort ng mga ahente ng NBI. Ang mga TV van ay nakaparada pa rin sa labas, ang kanilang mga ilaw ay nakakasilaw. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, hindi na ako nagtatago. Hindi na ako nagpapanggap bilang ibang tao. Ako na ulit si Berto Santos at ang pakiramdam ay parang paggising mula sa isang napakatagal at masamang bangungot. Ang hustisya, sabi nila, ay minsan mabagal. Ngunit sa aming kaso, ito ay naging tiyak at lubusan. Dahil sa bigat ng ebidensya sa video na hindi matatawaran, umamin si Marco Reyes sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Sinubukan pa ng kanyang abogado na igiit na siya ay biktima lamang ng mga masasamang impluensya, ngunit walang naniwala. Ang video ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Siya ay nasentensyahan ng 15 taon sa pambansang bilangguan para sa fraud, forgery, conspiracy at embezzlement. Si Katrina naman nakipagtulungan sa mga piskal at nakakuha ng mas mababang sentensya na 7 taon. Ang mga legal na gusot ay unti-unting naayos. Ang pagmamay-ari ng bahay ay ibinalik sa aking pangalan. Ang iligal na 80 milyong pisong mortgage ay pinawalang bisa ng korte. Ang mga ari-arian ni Marco, kung anuman ang natira, ay kinumpiska at ipinamahagi sa mga investor na kanyang niloko. Hindi nila nakuha ang lahat ng kanilang pera pabalik, ngunit kahit papaano, may nabawi sila. Ang diborsyo ni Kyla ay naging pinal pagsapit ng Marso. Dahil sa isang prenuptial agreement at sa katotohanang ang 35 milyong piso ay naipon niya bago pa man sila ikasal, napanatili niya ang lahat ng kanyang pera. Isang malinis na hiwalayan. Pagsapit ng Abril, ang lahat ng bagyo ay lumipas na. Si Marco Reyes ay magsisimula ng bilangin ang mga araw sa loob ng bilangguan at si Kyla, sa wakas, ay tunay ng malaya. Isang hapon, tumayo kami ni Kyla sa loob ng walang laman na bahay. Ang lahat ng kasangkapan ay naibenta na. Ang aming mga yapak ay umalingaw-ngaw sa mga tahimik na silid. Nilakad namin ang bawat sulok nito sa huling pagkakataon. Sa kusina, itinuro ko ang isang lugar. Dito ka tinuruan ng nanay mo na mag-bake ng cookies, na alala mo ba? Ngumiti si Kyla. Oh, Dad, at dito ko rin nasunog ang una kong batch. Sa sala, tiningnan ko ang sahig. Sa carpet na ito, kaunang humakbang. Ngunit sa kabila ng mga masasayang alaala, ramdam naming pareho ang dilim na bumalot sa lugar na iyon. Isang dilim na hindi na maaalis ng kahit anong pintura o paglilinis. Dito sa dining area nagplano si Marco, mahinang sabi ni Kyla. Dito niya dinala si Katrina para pag-usapan ang kanilang mga krimen. Tumingin ako sa paligid, sa mga pader na ako mismo ang nagtayo, gamit ang sarili kong mga kamay. Ang bahay na ito ay dapat sanang simbolo ng aking pagmamahal para sa aking pamilya.
Ngunit ngayon ito ay nabahira na ng kasakiman at pagtataksil. Ano ang gusto mong gawin dito, Dad? Tanong ni Kyla. Huminto ako at huminga ng malalim. Pinakiramdaman ang hangin sa loob ng bahay. Itinayo ko ang bahay na ito para maging isang tahanan, sabi ko. Ngunit natutunan ko na ang tahanan ay hindi pader at kahoy. Ito ay mga tao, ito ay pagmamahal at tiwala, at may sobrang dilim na sa mga pader na ito ngayon. Tumingin ako sa kanya. Kaya, ibenta natin ito. Ibenta? Gulat niyang tanong. Oo, ibenta natin ito at magtayo tayo ng bago, isang bagay na mas maganda. Isang bagay na atin talaga. Ang bahay ay naibenta sa halagang 105 milyong piso. Mas mataas ng kaunti sa inaasahan namin. Hinati namin ito ng pantay. Sinubukan pa ni Kyla na tumanggi. Dad, hindi ko kailangan ng ganito kalaki. Ang pera ko ay sapat na. Iniligtas mo ang buhay ko, Kyla, sabi ko hawak ang kanyang balikat. Nararapat sa iyo ito. Isa pa, mayroon na akong mga plano para sa aking kalahati. Ginamit ni Kyla ang kanyang bahagi kasama ang kanyang naipon na 35 milyon upang itatag ang Kyla Design Co., isang architectural and design firm na ang layunin ay hindi lamang kumita kundi magbigay serbisyo. Ang kanyang espesyalisasyon, abot-kayang pabahay at mga community center. Ang kanyang mission statement ay simple ngunit malakas. Ang magandang disenyo ay hindi dapat para sa mayayaman lamang. Ang kanyang unang proyekto ay isang community center sa isang mahirap na lugar sa Quezon City. Isang lugar na mag-aalok ng mga after-school program para sa mga bata, job training para sa mga walang trabaho, at mga serbisyo para sa mga senior citizen. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanyang negosyo ay umunlad. Nakapag-hire siya ng 4 na empleyado at may 3 malalaking proyekto na siyang ginagawa. Itinampok pa siya sa isang business magazine bilang isa sa mga young designers na nagbabago ng muka ng abot-kayang pabahay. Sa interview, sinabi niya, sa loob ng maraming taon, itinago ko kung sino ako, itinago ko ang aking kinikita, itinago ko ang aking kakayahan. Hinding-hindi na muli. Ngayon, nagtatayo ako sa sarili kong mga termino at ang pakiramdam ay napakaganda. Ako naman, ginamit ko ang aking bahagi upang simulan ang Pandayan ni Lolo Berto, isang non-profit organization na ang layunin ay magturo ng mga technical skills sa mga taong 50 anyos pataas. Karpinterya, basic home repair, pagtutubero, electrical work. At higit sa lahat, nag-aalok kami ng mga workshop tungkol sa financial literacy na nakatuon sa pag-iwas sa financial abuse laban sa mga nakatatanda. Para ang nangyari sa akin, sabi ko sa unang klase ko, ay hindi na mangyari sa iba. Kinuha ko si Rico bilang aming executive director. Ang aming mga klase ay ginaganap sa isang espasyo sa loob mismo ng community center na idinisenyo ni Kyla. Ang aming unang klase ay may 15 estudyante na may edad mula 52 hanggang 71. Isang retiradong guro na nag-aaral ng karpinterya. Isang biyuda na natututong ayusin ang sarili niyang tubo. Isang dating accountant na natanggal sa trabaho sa edad na 50 na ngayon ay nag-aaral mag-ayos ng bahay para magsimula ng sarili niyang handyman business. 40 taon akong nagtayo ng mga bagay-bagay, sabi ko sa kanila. Ngayon, nagtuturo naman ako sa iba kung paano magtayo. Hindi lang ng mga kasanayan, kundi ng kumpiyansa, kaalaman na hindi ka kailanman masyadong matanda para matuto ng bago. Hindi ka kailanman masyadong matanda para magsimulang muli. Kami ni Kyla ay may lingguhang Sunday dinner, hindi kami pumapalya. Nagtutulungan kami sa mga proyekto, ang kanyang disenyo, ang aking kaalaman sa konstruksyon. Dinaanan namin ang impyerno ng magkasama, ngunit lumabas kami mula roon na mas matatag, hindi lang bilang mag-ama, kundi bilang mga partner, bilang magkapantay, bilang mga survivor na tumangging manatiling biktima. 6 na buwan pagkatapos ng gabing iyon sa hotel, tumayo kami ni Kyla sa ribbon-cutting ceremony ng aming community center. Ang kanyang disenyo, ang aking espasyo para sa pagtuturo, ang aming pinagsamang pangarap na magbigay ng pangalawang pagkakataon. Naroon ang mga kamera ng local news, ngunit sa pagkakataong ito,
ang kanilang itinatala ay isang bagay na mabuti. Inabot sa akin ni Kayla ang gunting. Gusto mong gawin ang karangalan, Dad? Tanong niya. Tiningnan ko ang gusali, matatag at may layunin, parang kami. Ngumiti ako at kinuha ang kanyang kamay. Sabay nating gawin, anak. Madalas akong tinatanong ng mga tao ngayon sa aking mga workshop o kahit sa grocery store kapag may nakakakilala sa akin mula sa balita. Lolo Berto, paano ninyo nagawa iyon? Paano kayo nakabangon? Lagi kong ibinibigay ang parehong sagot, ang katotohanan. Hindi ako bumangon para bumalik, sabi ko. Sumulong ako? May pagkakaiba roon. Ang pagbabalik ay nangangahulugang sinusubukan mong maging kung sino ka dati. Ngunit ang taong masyadong nagtiwala na naniwalang ang pananahimik ay pagtanggap sa kawalan ng respeto ay wala na. Mabuti na rin, ang pagsulong ay nangangahulugang pagiging isang bagong tao. Isang taong alam ang kanyang halaga. Nagkamali si Marco Reyes. Ikinumpara niya ang edad sa kahinaan. Akala niya ang iconic fame ay nangangahulugang tapos na. Ngunit ang edad ay karunungan na naipon sa loob ng maraming dekada. Ito ay kaalaman kung paano magplano, kung paano maghintay, at kung kailan dapat kumilos. Siya ay bata, mapusok at sakim. Iyon ang kanyang mga kahinaan. Ako ay segustipom, matiyaga, madiskarte, at may karanasan. At mayroon ako ng isang bagay na wala siya kailanman. Isang pamilyang nagmamahal sa akin. Ang totoong kwentong ito ay hindi tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa pag-ibig. Si Marco ay may mga kasabwat. Ako may pamilya. Iyon ang pagkakaiba. Kaya kung nararamdaman mong ikaw ay hindi nakikita, itinapon na parang basura, makinig ka. Ikaw ay hindi ang iyong edad. Ikaw ay hindi ang iyong mga kalagayan. Ikaw ay ang iyong mga pinipili. Araw-araw, pumipili ka, sumuko o tumayo. Pinili kong lumaban. 60 na ako ngayon. Nagtuturo ako 3 beses sa isang linggo. Nanananghalian ako kasama ang aking anak tuwing linggo. Mahimbing ang tulog ko sa gabi dahil alam kong ipinaglaban ko ang aking sarili at ang aking dignidad. Kailanman ay hindi ako naging ganito kasaya. Ang supot ng basura na iyon, pinago nito ang buhay ko. Pinatunayan ng tunay na kwentong ito na hindi pa huli ang lahat. Ang mga kwentong tulad nito ay umiiral para ipaalala iyon sa iyo. Salamat sa pakikinig sa aking tunay na kwento.